Okay, tayo po ay magsimula na po sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagsamba sa Diyos, na kung saan ang pakikinig at pag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa napakaganda na makita ng Diyos sa buhay ng isang tao ay pinasisimulan mo ang buhay mo. Higit sa lahat, inuuna mo ang Diyos. Especially po pag papasok ang bagong taon, marami pong mga tao in different countries, even sa ating pong bansa, na nagkakaroon po ng New Year resolution. Nagkakaroon po ng plano. Nagkakaroon po ng iba't ibang desire sa buhay. Pero ang napakasarap po na maging desire ay magsimula tayo ng tama. Umpisahan natin ang the best. But nakalulungkot, mapakaraming tao excited lang po sa unang bugso ng bagong taon. Nagsimula ng tama, but I sad to say, tinapos ang taon ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginawa. Pero meron naman pong mga tao na pinasimulan po ng hindi maganda ang taon, pero tinapos niya ng maganda ang pagtatapos ng bagong taon. Pero alam niyo po ba ang pinaka-the best na dapat po na makita sa atin ng Diyos? Sa oras na ito, ang aking pong isi-share sa inyo na topic ay meron pong pamagat na Let's Begin Better. Napakaganda po na umpisahan po natin ang bagong taon ng mas mainam, mas mahusay, mas mabuti, mas the best. Hindi lang dapat sisimulan, kundi ang buong taong year 2025 hanggang sa huling araw ng taong 2025 ay patuloy nating sisimulan, tatapusin ng the best para sa Panginoon. Let's begin better. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kaliwat kanan, kapatid, let's begin better. Yan po yung dapat na gawin natin. Hindi lang po sa unang bugso, sa unang linggo, sa unang buwan. Dapat maging consistent na talagang sisimulan natin ng mas mainam, mas mahusay, at tatapusin natin ang taong year 2025 na talagang better ayon sa kalooban ng Diyos. Sino dito po yung tinapos po ang 2024? Talagang masasabi niyang mas the best yung ginawa niya sa harapan ng Diyos. Taas nga po ang kamay. 2024, tinapos na talaga. Mula sa pasimula hanggang sa tapusan ng huling araw ng taong 2024, talagang tinapos niya ng talagang mas mainam, mas mahusay, mas the best ang taong 2024. And now, napakahalaga po. Sisimulan po natin ang the best, ng mas mainam, ng mas mahusay ang taong 2025, pero dapat po ang maging goal natin, tatapusin din natin ng mas mainam, mas mahusay ang buong taong 2025 sapagkat yan po ang hinahanap ng Diyos. Okay, paano po natin sisimulan ng mas mainam, mas mahusay ang taong 2025? Number 1, put God first. Ito po ang pinakamainam na pasimula na let's begin better. Dapat higit sa lahat, ang Diyos ang ating inuuna. Ang Diyos ang ating first priority. Sapagkat ito ang pinakamaganda, pinakamahusay, pinakamainam na dapat po nating simulan. Let's begin better in the face of our God. Okay, tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung sinasabi ng Job chapter 12 verse 10 para maintindihan po natin na talagang
Ang Diyos dapat talaga ang higit sa lahat na talagang inuuna natin sa ating buhay, hindi lang sa pagpasok ng bagong taon. Dapat in the whole year, dapat hanggang simula, hanggang sa matapos, dapat ang Diyos talaga ang inuuna natin. Ano po ang sabi ng Job chapter 12 verse 10? Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng Kanyang kamay. So makikita po natin, all things, He is control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay sa ibabaw ng langit, ibabaw ng lupa, ilalim ng dagat na binabanggit ng salita ng Diyos. Excuse me. Sa aklat ng Job chapter 12 verse 10. Wala pong ibang may kontrol sa mundong ibabaw kundi yung Diyos na nag-create ng mundong ito, even na lumikha ng lahat ng may buhay. Kaya, kung siya ang may kontrol, kung siya ang nagpapalakad, kung siya ang nagpapagalaw, kung sa kanyang kamay lahat nakasalalay, ang buhay ng bawat isang nilalang, especially po tayo, kaya kung siya ang ating inuuna, kung siya ang ating pinaprioritize sa ating buhay, day after day, may magandang magiging resulta sa buhay natin sapagkat nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundo. Kaya mga kapatid, wala tayong maipagyayabang, maipagmamalaki. Nakita niyo po yung nangyari sa USA, sa Las Vegas. Na more than 100 hectare na lupain sa California, sa Las Vegas ay nasunog. At ito pong lugar na ito sa USA, sa Las Vegas, ay tirahan ng mga prominente at mga billionaire na mga celebrities sa Amerika. Wala pong nagawa ang mga sophisticated na fire o mga bumbero nila na ang kilala po natin ang bansang Amerika. Napaka-sophisticated po ang lahat ng gamit nila. Meron silang mga chemical, meron silang mga panghipapawid para pamatay sunog. Pero kapag ang Diyos ang gumalaw at humusga, wala kang magagawa. Bilyon-bilyon ang mga halaga ng mga ari-arian ng mga mayayamang mga celebrity sa Amerika, pero naging abo lang. At bago po mangyari yon, hindi ako nagkakamali, January 7, nagkaroon ng parang PAMAS Award doon sa Amerika at meron doon announcer na parang tinuya ang Diyos. Tinuya ang Diyos. At ito'y tinawanan ng mga audience doon sa parang PAMAS Award doon sa Amerika. Kinabukasan lang, yung daan-daang ektarya doon sa Las Vegas ay nasunog kung saan tirahan ito ng mga prominenteng mga artista. Kaya makikita po natin, kapag ang Diyos hindi mo pinariority, kapag ang Diyos binaliwala mo, kapag ang Diyos pinagtawanan mo, kapag ang Diyos na makapangyarihan kinutiya mo, binaliwala mo, pinagtaasan mo, niyabangan mo, ang Diyos sa isang kisap mata
ay po pwedeng gumalaw at kumilos mula sa kaniyang trono na makapangyarihan mula sa langit. Can you imagine? Nagkaroon ng sunog. Biglang nagkaroon ng sunog na hindi naapula at napakabilis na lumaganap, na kahit mga halaman ay nag-aapoy, nagliliyab. Can you imagine halaman nagliliyab? Anong klaseng apoy yun? Walang po pwedeng makagawa nun, kundi yung may kontrol ng lahat ng bagay na nasa ibabaw ng mundo na nasa langit. Kaya maliwanag ang sabi ng Job, chapter 12, verse 10, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kaniyang kamay. Kaya niyang patayin, kaya niyang buhayin ang isang tao. Kaya niyang pagpalain, kaya niyang ibagsak ang isang tao. Ang pinakahamak na tao kaya niyang itaas. Ang pinakamayaman tao sa nagiyabang at nawala ng panahon sa kanya at nagmalaki, kaya niyang ibagsak. James chapter 4 verse 10, ang nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos, at ang nagpapakababa, itataas ng Diyos. Church, tayo po na mga nakakilala sa Lord, wag na wag po natin babalewalain ng Diyos. Wag na wag po nating pagmamalakihan ng Diyos. Na kung ano man ang narating mo sa buhay ngayon, ano man ang meron ka ngayon, lagi mong aalalahanin at pasasalamatan ang Diyos. Ako po sa buhay ko, kahit wala pa ako maipagmamalaki sa ngayon, every time na ako po'y gigising sa umaga, alam niya yon. Ako'y lagi naiiyak at nagpapasalamat sa Kanya. Anumang meron ako ngayon at anuman ang buhay ko ngayon, kasama ang aking pamilya at kasama kayo. Lagi ko po siyang pinasasalamatan. Anumang mga biyaya na dumarating sa aking buhay, sa aking pamilya, ay lagi ko po siyang pinasasalamatan sa bawat saglit, bawat araw. Sapagkat napakahirap na dumating sa buhay natin, na yung mga meron ka ngayon, mga biyaya na meron ka ngayon, dumating isang araw ay ipagyabang na natin at ipagmalaki na natin, sapagkat yun ang ayaw ng Diyos. Kaya sabi nga ng Lord, kung meron kang dapat ipagmalaki, walang iba kundi ang Diyos. Kaya iwasan po natin mga kapatid na dumating sa point ng buhay natin, nasa ikaw ay nasa rurok ng tagumpay, pinagpapala na yan ay ipagmalaki mo na at ipagyabang mo na yan at masabi mo na sa iyong buhay, kaya mo narating yan ay dahil sa iyong galing at husay, abilidad at diskarte. Sapagkat anuman ang meron tayo sa isang kisap mata, para yan, nagdahilan lang o pwede pong mawala yan. Kagaya po na nangyari sa mga ari-arian at kayamanan na mga mayayamang, mga kilalang mga celebrity sa Amerika na naabo. 20 milyong dolyar, 10 milyong dolyar ang halaga na ari-arian nila kasama ang mga iba't ibang gamit sa loob ng tahanan, naabo sa isang kisap mata na wala silang naitakas o naisalba. Gaano kalaking halaga yon? Ang pinag-uusapan po, $1 million, hindi po milyon peso. Napakalaking halaga po nun. Kaya po, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa harap ng Diyos. Kundi bagkus ang lahat ng meron tayo ngayong kapatid, dapat natin patuloy na pasalamatan ang Panginoon. Siya dapat ang lagi nating inuuna, pinaprioritize, gino-glorify, pinararangalan, pinasasalamatan, pinaglilingkuran, sapagkat ito po ang gustong-gusto ng Diyos. Naalala ko po si Habakuk sa panahon ng pagbagsak, sa panahon ng pagkalugi, sa panahon ng pagiging bankrupt ang kanyang kabuhayan. Sabi po ni Habakuk, na isang mananampalataya at nakakilala sa Diyos. Sabi po niya, kahit na hindi namumunga
ang aking mga pananim. Kahit hindi magbunga ang aking mga olibo at mga ubas. Kahit na dinaanan ng salot ang aking mga alagang hayop. Sabi po ni Habakuk, sasambahin pa rin kita, Yahweh. Pasasalamatan pa rin kita. Pararangalan pa rin kita sa kabila ng lahat ng nangyayari sa aking buhay na hindi maganda. Church, paano kung ito'y nangyari po sa iyo? Sa kabila ng lahat ng pinagpagalan mo, ipinundar mo, pinagbuhusan mo ng mahabang panahon, ay sa isang iglap ay dinaanan ng salot at nawala. Paano mong uunahin pa rin na pasalamatan, parangalan, papurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Mga kapatid, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, hindi po rason, hindi po excuse to para hindi mo pa rin unahin na sambahin, parangalan, papurihan, paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, testify ko po sa inyo. Naranasan ko po sa buhay ko. Ang aking pong negosyo ay may matindi na pong problema. Financial struggle during that time. Ako po'y naka-full time. Ang aking pong allowance lang ay halos panggasolina ko lang po sa loob ng 1 linggo. Sa panahon po na mayroon na po akong financial struggle sa aking business at wala naman po akong suporta para masuportahan ng church, dumating po sa punto na yung aking anak ay nagkasakit. Sumabay pa po yung pangalawa kong anak. Nagsabay sila. Depression. Dahil maaaring nararamdaman na po nila yung hirap nung pinagdadaanan ko po that time na naglilingkod ng buong sipag, buong tiyaga sa Panginoon. But in turn back, ang hirap nung aming nararanasan. Dumating sa point, dinala ko po sa Pampanga yung aking anak na panganay para doon muna pansamantala mabantay at maalagaan ng aking asawa. Pero hindi naging dahilan na ako po'y huminto sa paglilingkod sa Diyos. Sumabay pa po yung pangalawa kong anak na babae na pressure din po, na stress. Yun po yung hindi ko makakalimutan sa point ng buhay ko sa paglilingkod. Financial struggle, walang suporta sa church, and then nagkasakit pa yung mga anak. But, ayan ang Diyos. Alam niya po. Never ko pong naging dahilan. Nasabihin ko sa Kanya, Lord, ayoko munang maglingkod sa iyo. Ayoko munang tumayo sa pulpito. Ang kailangan ko po ay lakas. Ang kailangan ko po ay kaaliwan. Pero papaano akong magpapalakas? Papaano akong mag-i-inspired ng mga kapatid kung mismong ako ay nangangailangan ng kalakasan? Alam niyo ng Diyos, sa kabila po ng aking sitwasyon, tumatayo, nagpapalakas, nagsishare, naglilingkod, hindi naging dahilan para hindi ko unahin na paglingkuran, parangalan, sundin ang aking Diyos na nakilala. In times of financial struggle, in times of yung aking mga anak ay nagkasakit ng pisikal. Bagsak po ako noon, ang aking asawa, pero patuloy na kumukuha ng lakas at inuuna ang Diyos na patuloy pa ring paglingkuran ang Panginoon. Naranasan ko po, wala na akong mga sasakyan. Isa na lang pong single na motor na pinahiram sa akin ng isang kaibigan, pero dahil hiram lang, pinahiram lang,
dumating ang time na kinuha sa akin ng kaibigan ko yung sasakyang single na motor na pinahiram sa akin, kailangan na raw po niya. Gaano po kasakit yun? Na naglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Ang gamit mong sasakyan, single na motor na pinahiram sa iyo, kinuha na. Kaya sabi ng asawa ko, hindi ko makalimutan, ano ba yan, Han? Single na lang yung service mo. Bakit hinayaan pa ng Diyos na kunin sa iyo? Ano gagamitin mo? Sabi ko sa kanya, Han, kapag merong inaalis ang Lord, may ipapalit ang Panginoon. Tumayo pa rin po ako sa pananampalataya. Ala na akong service. Ang hirap nung kahit single o bisikleta, yung magba-Bible study ka, hahayo ka, nawala pa. Dahil hiram nga lang po. At yun, makikita po natin, meron akong isang kaibigan na pastor, nakabili ng bagong motor, meron siyang single na lipan na single. Sabi niya sa akin, gusto mo? Ayan, pastor, gamitin mo. Bilhin mo na lang. Binenta po sa akin ng 3,000. During that time, tanda-tanda ko, 3,000 na lumang lipan na single na motor, hindi ko nabayaran ng cash. Pinakiusapan ko, pastor, pwede ba hulugan ko na lang sa'yo? Ito po yung mga time sa buhay ko na naglilingkod ako ng tapat sa Diyos, pero ang tindi ng financial struggle, nagkasakit ang mga bata. Dati ang sasakyan ko ay 3, 2 motor na may sidecar. Sanay po ako sa sasakyan na may aircon, pero lahat po ito'y nawala at tinanggal ng Lord. Pero hindi naging dahilan para hindi maglingkod at unahin ang Diyos sa buhay ko in times of difficulties. 3,000 na single na motor, can you imagine, hinulugan ko pa. Hinulugan ko pa. Nabayaran ko naman. Yung pong motor na yon, ang kasko ang sasakyan ko, at 3,000 ang halagang nilulugan ko, yung po yung motor na yon na nakita po ako ni Ate Luz, umuulan, doon po sa Acacia, sa San Rafael, magkasama po sa ni Kuya Berto. At during that time, nakapaglabas ng bagong L300 ang Ate Luz, yung kanilang service sa Siuling, ipinagamit sa akin. Yung 4 wheels na nandyan po sa labas, na maroon. Yan po yung natitestimony ko lang po sa inyo sapagkat yan po yung pinagdaanan ng inyong mga lingkod. Napakarami ko pa pong experience in difficult situation. But, lagi ko pong inuuna na paglingkuran, unahin ang Diyos sa buhay ko. Na walang reklamo, kundi patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Let's begin better, mga kapatid. Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayong kapatid, I challenge you. Pinagdaanan ko yan, higit pa riyan. At kung ikaw ay walang pinagdadaanan ngayong kapatid, nalagpasan mo na, much better na magsimula ka ng mas mainam sa Diyos. Wala tayong mayadalang kapatid para hindi tayo magsimula ng mahusay, ng mas tama, ng mas the best na dapat inuuna natin, dapat pinaprioritize natin higit sa lahat. Walang dahilan, kundi dapat si Lord ang ating inuuna. Put God first. Sapagkat siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya niyang i-bless ang pinakahamak na tao kapag siya ang gumalaw. Kaya niyang pagalingin ang pinakamalubhang karamdaman, pinakamatinding cancer, because nothing is impossible with our God. The moment na siya'y inuna natin, pinarioritize sa ating buhay, magugulat ka, mamamangha ka,
sa ating Diyos na inuuna sapagkat siya'y gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. Paanong naranasan ko sa aking buhay? Sa panahon ng rough road, desert, naranasan ko. Nalagpasan ko lahat iyon. Hindi dahil sa aking lakas, hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. I want to encourage to all of you, my beloved brothers and sisters, ito po ang pinakamaganda na gawin po natin sa taong year 2025. Let's begin better. At kung paano nating sisimulan ang taong ito, higit sa lahat, dapat ang Diyos ang ating laging inuuna sa ating mga buhay. Question, saan siya dapat una? Una siya dapat sa ating pag-ibig. Dapat si Lord, kung meron tayong iniibig, pinapahalagahan, minamahal sa ating buhay o whatever, dapat si Lord ang ating inuuna na ibigin, mahalin. Because Mark chapter 12 verse 30, the Lord said, love your God, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Complete package ang hinahanap ng Diyos. Siya po ang may sabi niya, ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito po ang gustong makita ng Diyos, na siya po yung higit sa lahat na inuuna nating ibigin, mahalin, i-prioritize. Isip, puso, kaluluwa at lakas. But I said to say, ano ang laman ng isip ng tao? Hindi ang Diyos. Ano ang laman ng kanyang puso? Hindi ang Diyos. Saan inuubos ng tao ang kanyang lakas? Hindi para sa Diyos. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, masakit man, pero ito po ang sabi ng Panginoon. Sa John chapter 5 verse 42, ano sabi ng Panginoon? Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ngunit kilala ko kayo. Sabi ng Panginoon, wala kayong tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya paano pong dadaloy ang tinatawag na biyaya ng Diyos? Paano po nating mararanasan ang galaw at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Kung talagang wala tayong tunay na pag-ibig sa Diyos, mas mahal natin ang maraming bagay na meron tayo. I said to say, mas mahal natin ang maraming bagay sa paligid natin. At napakarami nating pwedeng maging dahilan para hindi natin mauna ang Diyos. Pero sabi nga po nung kasabihan, kapag hindi mo gustong unahin ng Diyos, maraming dahilan. Pero kapag gusto mong unahin ng Diyos sa iyong buhay, maraming paraan. Walang dahilan. Tingnan niyo po yung epekto ng pag-ibig sa Diyos. The moment na inuna natin higit sa lahat, na pinahalagahan, minahal, inibig ang Diyos, tingnan niyo po yung magiging epekto. Romans chapter 13 verse 10. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Kapag
ang isang tao ay natutong tunay na ibigin higit sa lahat ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, hindi ikaw gagawa ng masama sa iyong kapwa. Sapagkat ang tunay na umiibig at nagmamahal sa Diyos, pag-ibig din at pangunawa ang iyong gagawin sa iyong kapwa. Kaya ang manifestation po ng isang taong tunay na nagmamahal, umiibig sa Diyos, kahit hindi po niya sabihing minamahal niya ang Diyos, pero batay sa kanyang ginagawa sa kanyang kapwa, magmamanifest ang tunay na katotohanan kung talagang minamahal niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang Diyos ang may sabi niya, ang umiibig ng tapat sa Diyos, kailanman hindi sa gagawa ng masama at pangit sa kanyang kapwa. Kaya pag meron kayong nabalitaan at meron kayong nakita na mga taong wala pong ginawang mabuti, puro pangit sa kanyang kapwa, alam nyo na po ang ibig sabihin nun. Hindi po niya totoong mahal at iniibig ang Diyos. Meron lang siyang relihiyon, pero wala siyang tunay na relasyon at pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang tunay pong nagmamahal sa Diyos ay hindi gumagawa ng masama, bagkus mabuti ang kanyang ginagawa sa kanyang kapwa. Binigyan tayo ng example ng Panginoon. Ang mga taong nagpapako sa Kanya, ang mga taong sumigaw na patayin Siya. Pero bago mamatay ang ating Panginoon, ang unang-una niyang ipinag-pray sa Kanyang Ama, bago sa mamatay at malugutan ng hininga sa ibabaw ng krus, Ama, patawarin niyo po sila sa kanilang ginagawa, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Can you imagine ang ipinigay na example sa atin ng Panginoon? Sinampal, sinuntok, pinalo, inulos, minura, pinagtawanan. Pero wala siyang galit, wala siyang sama ng loob. Bagkus, ipinagpray pa niya sa Panginoon, sa kanyang Ama, na patawarin yung mga taong ito na nagpahirap, umulos, sumampal, sumuntok, dumura sa Kanya. Pero ang tao, likas, kaya mo lang gagawa ng mabuti ang iyong kapwa kasi ginawan ka ng mabuti. Kaya mo lang gagawa ng mabuti ang iyong kapwa kapag close sa iyo. Pero si Lord, hindi niya po kilala ang mga taong ito. Bagkus ginawan pa niya ng masama. But in turn back, inunawa niya, pinatawad niya, hiniling niya sa kanyang Ama na huwag nang patawarin ang mga taong ito. Why? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, hindi ka gagawa ng pangit sa iyong kapwa. Kaya kung tunay na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, pawang mga kabutihan ang gagawin mo sa iyong kapwa. Na hindi mo na kailangan pang ikwento, ipaghiyawan na gumagawa ka ng mabuti, sapagkat meron Diyos na nakakakita sa lahat na ginagawa mo ng mabuti, dahil dulot yon ng iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag sinimulan po natin, una sa lahat, inuna po natin ang Diyos, na ibigin, mahalin, i-prioritize, titiyain ko sa inyo, mababago ang atmosphere sa ating buhay. Mababago ang dimension sa ating family. Mababago ang laman ng isip at puso mo. Why? Sapagkat
hindi ka gagawa ng pangit at masama sa iyong kapwa, bagkus iba ang magiging resulta sapagkat dadaloy ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Ano sabi ng Diyos sa kanyang salita? In the book of 1 Corinthians 16:14, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pag-ibig. Lahat ng ating ginagawa, sabi ng Diyos, gawin natin to dahil kaya mo ginagawa yan, hindi ka napipilitan. Kaya mo ginagawa yan, hindi ka nagrereklamo. Kaya mo yan ginagawa, ang nagpupursu sa'yo, ang nagmo-motivate sa'yo. Kaya ginagawa mo yan kahit mahirap, kahit nagsasakripisyo ka, kahit napapagal ka, kahit nahihirapan ka, kahit pinagtatawanan ka, kahit kinukutya ka, kahit hinuhusgahan ka, gawin mo lang yan ng may pag-ibig para sa Panginoon. And I tell you kapatid, in perfect time, mararanasan mo ang tinatawag na highly favored provision mula sa Diyos. Tapagat ang Diyos ay hindi natutulo sa bawat isang kanyang anak, lingkod. Pinagmamasdan niya mula sa trono ng kalangitan ang kanyang mga lingkod at mga anak na sumusunod sa kanya ng may pag-ibig. In perfect time, dadaloy ang biyaya, pabor na nagmumula sa Diyos. Ano sabi ng Lord? Sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng inyong mga mata, hindi pa naririnig ng inyong mga tainga, hindi pa sumasagi sa inyong isipan ang magagandang bagay na inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Wow! Magugulat ka, masusurprise ka, sapagkat hindi pa nakikita ng iyong mata, hindi pa sumasagi sa iyong isip, sa iyong damdamin, ang mga bagay na ipinirepair ng Diyos na ipaparana sa iyo at sa ating lahat the moment na nakita niya ang ating tunay na pag-ibig sa Kanya. Hallelujah! Ibang klase na mag-surprise ang Diyos. Maiiyak ka sa tuwa, sa galak, kapag siya'y gumalaw na sa buhay mo at sa buhay ko, sapagkat nakita niyang pinaprioritize mo na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Second point na dapat po natin pasimulan in this year 2025, in the whole year, read God's Word first. Kapatid, natapos ang taong year 2024, kung nagkulang ka sa kauhawan, sa kasabikan, para pagbulay-bulayin, pagnilay-nilayan, pakinggan, pag-aralan ng salita ng Diyos, or ang Bible, hindi pa huli ang lahat. May bagong taon na nagsisimula ngayon, taong year 2025. Kung mismo sa sarili mo aminado ka, aminado tayo, na nawalan tayo ng kauhawan, kasabikan, pagpapahalaga sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapatid, mapalad ka. Sa oras na ito, mangungusap sa atin ang Panginoon. By the power of His Spirit. Simulan natin ang taong year 2025 hanggang sa matapos ang taong 2025, hanggang sa huling araw, nakasabikan natin, kauhawan natin, na basahin ang salita ng Diyos. Kapatid, ano ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagbuklat ng Bible? Pag-aaral mo, pangarap mo, trabaho mo, maraming bagay. Kapatid,
Ang lahat ng bagay na yan na pinagkakaabalahan natin, lahat yan ay biyaya ng Diyos. At kung yan ay magiging hadlang para hindi natin mabigyan ng importansya, na unahin, na basahin, pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos, I said to say, ang Diyos ay naiiyak mula sa kanyang trono na nakikita tayong lahat na wala tayong nagiging panahon sa kanyang salita para pagbulay-bulayin, para basahin. Ano po ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 3? Sabi ng Diyos, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hulang ito na iniahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Sino po ang mapalad? Yung mga nagbabasa, yung mga nakikinig. And then pagkatapos mabasa, pagkatapos mapakinggan, isinasabuhay. Sapagkat ano sabi ng Diyos? Malapit nang maganap ang mga nakasaad sa aklat na ito. Kaya mga kapatid, kung gusto mong maging mapalad, higit sa lahat, in this year 2025, let's begin better. Pasimulan mo, nakasabikan, kauhawan, na pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, pakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat malapit nang maganap ang mga nakatala at hula sa banal na kasulatan, at tinitiyak ng Diyos na sa bawat isang nagbibigay, naglalaan ng oras at panahon para basahin, para pagbulay-bulayin ang kanyang salita, para pakinggan, para pag-aralan at ipamuhay, tinitiyak ng Diyos, ikaw at ako na nagpasimula na magbasa, makinig at ipamuhay ang kanyang salita, tayo ang tunay na pinagpala ng Diyos. Church, ano po ang nagiging hadlang? Bakit nawawalan po tayo ng panahon na magbasa, magnilay-nilay sa salita ng Diyos? Ano po nagiging dahilan? Kailangan po natin itong i-overcome. Kailangan po natin talaga magkaroon tayo ng matinding goal sa bagong taong ito. Na bago ka maghanap buhay, dapat gumising ka ng maaga. Para sa paggising mo ng maaga, matapos mo siyang kausapin, through prayer, magbubukas ka ng Bible bago mo simulan ang mga bagay na dapat mo simulan sa paggising mo sa umaga. Sa pagpasok mo sa trabaho, sa pagpasok mo sa school. Bago mo simulan ang mga gawaing bagay, higit sa lahat, dapat ma-break natin kung tayo man ay nagkulang for the past 2024. Let's begin better. Tapos natin inuuna ang Diyos na iniibig, minamahal. Unahin natin, higit sa lahat, ang love letter ng Panginoon na iniwan sa atin. Ano ang dulot ng salita ng Diyos kapag ito ay ating inuna sa ating buhay, na bago matulog sa gabi o bago magtrabaho, bago pumasok, bago gumawa sa bawat umaga, ito'y lagi nating inuuna? Ano po ang dulot nito? Number 1, the truth will be found. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ito, dito po natin matatagpuan ang katotohanan. In different sect, in different religions, nag-aaway-away, nagtatalo-talo, nagpapagalingan, nagpapahusayan kung sino ang tama, kung sino ang mali. Nakalulungkot na iisang
kani-kanilang aklat ang ginagamit. May mga kani-kanyang ginagamit na mga bersikulo sa Bible. Pinalalapas na mali ang kanyang katunggali. Ganun din yung kabila. Pinagtatalunan, pinag-aawayan kung sino ang tama, kung sino ang mali. Pero sa pamamagitan po ng ating pong pagbubulay-bulay, pagbabasa, paikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po natin matagpuan ang tunay na katotohanan. In the book of John chapter 17 verse 17, God said, the Lord said, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan at ang salita mo ay katotohanan. Sino po ang tunay pong katotohanan? Ang salita ng Diyos na matagpuan sa banal na kasulatan. Narito po ang katotohanan. Kaya kapag ito po'y kinauhawan natin, kinasabikan natin, dito po natin matagpuan ang katotohanan. Nung ako po'y makakilala sa Lord at the age of 14 years old, inuumaga po ako sa pagbabasa ng Bible. Inuumaga ako. Hindi ako inaantok. Sabik na sabik akong magbasa ng Bible sa murang edad ko. At doon sa pagbabasa ko, bukod sa pagdalo ko sa church, pag Sunday, pag prayer meeting, kapag Bible study, very active po ako. Pero kapag uwi ko po nung bahay, sa gabi, hanggang madaling araw, sabik na sabik po akong basahin ang Bible. At doon ko po napagbabasa yung mga maling practice in different religion. Doon po nabuksan ng aking isip. Doon po ako nakalaya. Nasabi ng kanyang salita in the book of Isaiah chapter 45, mapapahiya ang mga gumagawa ng rebulto para sambahin. Sabi ng Diyos, Isaiah 44 verse 9, merong mga mata pero hindi nakakakita. Merong mga bibig pero hindi nakapagsasalita. Merong mga paa pero hindi nakalalakad. Mapapahiya sila. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan pang buhatin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Doon po ako nabuksan. Wala pong nagturo sa akin, wala pong nangaral sa akin patungkol po sa mga Diyos-Diyosan, patungkol po sa mga idolatry. Personal ko po itong nabasa sa Bible at right on the spot nung mabasa ko po yung salita ng Diyos, na muhing-muhi, galit ang Diyos sa mga taong pinahahalagahan. Ipinuprosesyon ang mga rebulto, niyuyukuran. Dito pala galit na galit ang Diyos sa mga Israelita. At ako ay humingi ng tawad sa Diyos. Kaya, yun po ang kahalagahan. Dahil po sa gabay ng banal na Espiritu na binabasa ko po ang Bible, matitigas po na mga aral ang akin po na pagbabasa. Sa aklat ng Mateo, sabi ng Lord, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit sapagkat ang inyong Diyos ay hindi bingi. Hindi pa lumalabas sa inyong mga bibig. Alam na ng Diyos ang inyong laman ng puso at isip. Ayaw ng Diyos ang panalangin paulit-ulit. Nakita ko yung aking magulang, may hawak na mga buto. Walang lubay na paulit-ulit ang pananalangin that time. Pero sabi ng Diyos, ayaw niya pala ng panalangin paulit-ulit. Ang gusto ng Diyos kung ano laman ng puso mo. Umiyak ka sa Panginoon, sabihin mo na parang kaibigan mo siya na nagsusumbong at nagsusumamo. Dahil sabi nga ng Diyos, hindi ako bingi. Para ulit-ulitin mo, hindi bobo, hindi bingi ang Diyos para hindi maunawaan yung ating panalangin. Kaya tama ang Diyos, hindi mo kailangang ulit-ulitin 10 beses pa ang panalangin. Napagbabasa ko po yun sa Bible at yun po ang nagbigay sa akin ng katotohanan. Nakalaya po ako. At ang akin nakilala ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa na hindi nakikita na nagbigay ng buhay sa akin. Mula noon until now, hindi ko na po siya hiniwalayan. Pinaglingkuran ng tapat. Sinunod ng tapat. At nakita ko po, naranasan ko po ang biyaya na nagmumula sa Kanya.
Kaya mga kapatid, kapag tayo nagsimula na mauhaw, masabik sa pagbabasa ng salita ng Diyos, narito po, matatagpuan po natin ang katotohanan. And then, ikalawa, na dulot ng salita ng Diyos, guidance and direction. Gabay at patnubay po ang salita ng Diyos. Maraming tao napapariwara ang buhay. Maraming tao nalilihis sa magulong sanlibutan. Maraming kabataan, even ang maraming kababaihan, kalalakihan, kasi wala po silang alam sa salita ng Diyos. Merong relihiyon, merong sektang kinagisnan, pero walang tunay na alam at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya po ang buhay nalilihis, puno ng hinagpis at lungkot, kaguluhan, sapagkat wala pong magdadirect, wala pong magga-guide, sapagkat ang salita po ng Diyos, gabay at patnubay sa buhay ng isang taong namumuhay, lumalakad sa madilim na mundong ito. Ang mundo pong ito ay sobrang dilim. Kaya kung wala po tayong guidance and direction, talagang hindi maiiwasan, mahuhulog sa kumunoy ng kasalanan, kaguluhan, hinagpis ng buhay ang bawat isang tao na walang tunay na nasumpungan na Diyos na makapangyarihan at salita ng Diyos na ang dulot ay guidance and direction. Ano po ang sabi ng Psalm 119 verse 105? Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ang salita po ng Diyos ay tanglaw sa ating landas, sa ating pagtahak sa ibabaw ng mundo. Ang salita po ng Diyos ay gabay at patnubay sa ating buhay sa masalimuot at magulo at madilim na sanlibutang ito. Kaya kung wala pong tanglaw, wala pong gabay, maraming tao kahit Kristiyano na hindi niya pahahalagahan ang salita ng Diyos, i-ignore niya, babaliwalain niya, malilihis siya, mahuhulog siya sa isang kadustadustang sitwasyon ng buhay. Pero ang mga taong sobrang pinapahalagahan, kinakauhawan ang salita ng Diyos, sobra talagang gagabayan siya, ililid siya sa right path, sapagkat meron tayong light and path, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napaka powerful po ng pagsisimula para patuloy nating basahin, ipamuhay, pakinggan ang salita ng Diyos. And the next, victory. Kapatid, gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Ito po sekreto. Kung gusto mo magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin sa taong year 2025, patuloy mong kasabikan, pagnilay-nilayin, pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos at ipamuhay, sapagkat diyan dadaloy ang tagumpay sa buhay na nagmumula sa Diyos. Ano ang sabi niya? Joshua chapter 1 verse 8. Ito po ang sabi ng Diyos kay Joshua na kanyang lingkod. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ano po ang instruction ng Diyos kay Joshua? Huwag mong kaliligtaan na pagbulay-bulayin, basahin, day and night, upang kapag ito'y binabasa mo, Joshua, araw at gabi, lagi mo itong binabasa araw at gabi, consistent, hindi mo na yan makakalimutan. Matatanim yan sa puso't isip mo. At kapag yan nakatanim na sa puso't isip mo, yan ang magiging dahilan, maipapamuhay mo na yan. Yan ang magiging kultura ng buhay mo. Ipamumuhay mo na ang salita ko
sapagkat iyan ay babasahin mo araw at gabi, consistent. At kapag Joshua, binabasa mo yan araw at gabi, pinagbubulay-bulay, minemeditate, at nakikita ko na yan ay ipinamumuhay mo na, nagmamanifest na sa iyong buhay. Sabi ng Diyos, eto Joshua ang gagawin ko sa iyo. Pagiginhawahin ko ang buhay mo. Magtatagumpay ka, Joshua, sa lahat ng iyong gagawin. Kapag binasa mo ang history ng buhay ni Joshua, ang naging successor ni Moises, siya po ang nakapasok sa promised land na hindi po narating ni Moises. Napasok niya po ang promised land na kung saan itong promised land pong ito'y meron pong mga sundalo na mga Palestino na mga higante. Napakadami, napakalakas na puwersa. Pero sabi ng Diyos, kapag ikaw, Joshua, ipinamuhay mo ang aking salita, kinauhawan mo ang aking salita, at nakita ko ito na iyong hinaakbangan, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Giginhawa ang iyong buhay, sapagkat yan ay gagawin ko sa iyo, pangako ko sa iyo, kapag ginawa mo ang utos ko sa iyo. Sobrang pinagpala ng Diyos si Joshua. Nagtagumpay siya sa kanyang laban kahit napaka-imposibleng manalo sa mga bihasa at malalakas na mandirigma ng mga Palestino. Pero dahil may pangako ang Diyos ay tapat kailanman sa kanyang pangako. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi ng Diyos. Tutuparin niya yon 101%. Church, tina-challenge ko po kayo. Gusto niyong magtagumpay? Gusto niyong guminhawa ang buhay niyo? Ito po ang utos ng Diyos. Dili-dilihin mo ang aking salita. Basahin mo ang aking salita araw at gabi. Pag-aralan mo ang aking salita, kauhawan mo ang aking salita, pakinggan mo ang aking salita ng may kasabikan, may kauhawan, may excitement, at after that, ipamuhay natin. Sabi ng Diyos, pagiginhawahin kita, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Pero ang tanong, yan ba talaga ang nangyayari sa ating buhay? Yan ba talaga ang ating nararanasan for the past 2024? Anong sabi ng Diyos sa John chapter 5 verse 38? Ano sabi niya? Siya ang ating tanungin. Sabi po niya, John 5:38, walang pitak sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sabi ng Diyos, walang pitak sa inyong mga puso ang aking salita. Kaya lungkot na lungkot po ang Diyos. And now, brothers and sisters, this year 2025, let's begin better. Magsimula tayo ng higit na mainam, higit na mahusay, higit na mabuti. Wala kang naging panahon para salita ng Diyos for the past 2024. Ngayon, baguhin natin. Magsimula tayo ng mas mainam at mas mahusay. And then next, kapag ito pong salita ng Diyos ay atin po talagang binigyan ng importansya, ano ang magiging dulot nito? Salvation. Kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao na hindi na po siya mapapahamak sa naglalagablab na asupre sa impyerno, sapagkat dahil siya'y nagbasa, nakinig at nag-aral ng salita ng Diyos. Ang dulot po ng salita ng Diyos kapag ito'y pinag-aralan natin, binasa natin, napakinggan natin, ay kaligtasan ng ating kaluluwa. James chapter 1 verse 21, kaya talikdan na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang tunay pong makapagliligtas sa atin ay ang salita ng Diyos
na ating nabasa at napakinggan at napag-aralan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na naunawaan natin ang tunay palang daan ng kaligtasan ay ang manalig at tumanggap at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang bawat isang tao na wala pang alam, merong relihiyon pero walang alam sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. The moment na siya'y nakapagbasa, nakapakinig, nakapag-aral ng salita ng Diyos na ang ipinapangaral na ang daan ng kaligtasan ay hindi pagsapi sa relihiyon, kundi pagsampalataya at pagtanggap at pagtalikod sa kasalanan, ay mararanasan niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Praise God. And then third point na dapat po natin na simulan sa taong ito. Seek first that God will reign over you. Mga kapatid, unahin nating hanapin na ang Diyos ang maghahari sa ating mga buhay. Ang Diyos ang mag-govern sa ating mga buhay. Sapagkat meron tayong Panginoon na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung si Jesus Christ na tinanggap mong hari at Panginoon ng iyong buhay, kung siya'y Panginoon, dapat hindi na tayo dapat ang nasusunod sa ating buhay. Kung hinayaan po natin pagharian tayo ng Diyos, ng ating Panginoon, dapat ang masusunod sa ating buhay ay walang iba kundi ang hari at Panginoon na kinilala natin sa ating buhay. Kaya ito po yung dapat natin ngayong unahin na gawin in this year 2025, na dapat pagsikapan po natin na ang Panginoon na po ang tunay na maghahari sa ating buhay. At dahil meron po tayong Panginoon na naghahari sa ating buhay, sagot tayo ng ating Panginoon sapagkat siya ang hari, siya ang gumagalaw sa ating buhay. Titiyain ko sa iyo kapatid, kapag tayo nagpailalim sa paghahari ng ating Panginoong Kristo, anuman ang iyong pangangailangan ay ipoprovide ng ating hari at Panginoon. Kasi siya na po yung hari. At dahil siya po yung hari ng ating buhay, sagot tayo ng ating Panginoon at hari anuman ang ating kailangan. Ano po ang sabi ng Matthew 6:33? Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, seek ye first. Higit sa lahat, ito yung unahin natin. Ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ang tunay pong nagpapasakop, ang tunay pong nagpapailalim sa gobyerno ng ating Panginoon bilang siya na po yung hari at Panginoon sa ating buhay. Dapat po mamumuhay na tayo ayon sa gusto ng Panginoon, hindi na po ayon sa takbo ng mundo, hindi na po ayon sa gusto natin, kundi ayon na po sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung tunay na manifestation na tayo po'y nagpapailalim na po, tayo po'y pinaghaharian na po ng ating Panginoon. Kung ano po yung gusto niya, yun po yung ginagawa natin. At ang pangako ng Diyos, kapag nagpasimula na tayo ay hinanap natin, pinagsikapan natin na tayo po ay pinaghaharian na ng ating Panginoon, hinayaan po natin na siya na po nasusunod sa ating buhay. Hindi na po kung ano yung gusto natin, kundi kung ano na po yung kagustuhan ng Panginoon ang ating ginagawa. Ang pangako ng Diyos, sabi po niya, ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong kailangan. Sabi ng Lord, all your needs, but not all your wants. Magkaiba po kasi yung wants saka needs. Ibig sabihin nun, may mga tao na ang hilig po, like for example, yung cellphone po na tig sa 10,000,
at cellphone po na tigwa 100,000, parehas pong pwedeng gamitin nyo na pang-picture, pantawag, pang-text. Tama, mali? Ang kailangan mo lang, may pantawag ka, may pang-text ka, may pang-picture ka. Hindi mo kailangan yung halagang 100,000. Once na po yun, hindi na po needs. Ako niyo mga kapatid, ang pangako ng Diyos, all your needs ipoprovide ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi na masama na bumili ka ng mga mamahalin na mga gadget. Pero, kapag tayo po'y nahumaling sa pagkakaroon ng mamahaling gadgets, ang gusto mo lagi ay mamahalin. Lalo kung uutangin mo lang naman yan, hindi na po applicable. Wala ka ng paglagyan ng pera, wala pong masama. Pero kung uutangin mo lang, mas better, ilagay lang po natin kung ano yung ating pangangailangan. Tama, mali mga kapatid? Sabi ng Lord, all your needs, ipoprovide niya. Mga kapatid, iba po yung pangangailangan sa gusto mo lang. Ang pangako ng Diyos, lahat ng pangangailangan natin, siya ang bahala. Kaya, kapag inuna po natin na tayo magpailalim sa kanyang gobyerno at paghahari. May pangako ang Lord patungkol po sa kanyang kaharian. Diba sabi niya, pag sumakita niyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos. Ano po pangako niya sa Luke chapter 12 verse 32? Huwag kayong matakot mong tingkawan sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Yung kaharian, ibibigay niya po yan sa mga tunay na anak niya. Tunay na sumusunod sa kanya yung kanyang kaharian. Kung tayo po'y tunay, talagang magpapailalim at uunahin natin, pagsisikapan natin, na hanapin natin na tayo ay pagharian ng ating Panginoon Diyos. Ibibigay niya sa atin ang kanyang kaharian. Saan naghahari ang Diyos? Mga kapatid, saan naghahari ang Diyos? Sabi po ng Luke 17 verse 21, makinig po kayo mabuti. At wala ring magsasabi nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ang paghahari po pala ng Diyos ay nagsimula na. Hindi mo na kailangan abangan pa ang kanyang paghahari. Magsisimula ang paghahari ng Diyos sa mga tunay na taong nanalig, sumampalataya at sumunod sa Kanya. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin sapagkat nagsisimula na po na tayo'y pinaghaharian ng Diyos sapagkat tayo po'y nanampalataya at nanalig sa ating Panginoon. Hallelujah. Everybody stand up. Kapatid, let's begin better in this year 2025. Patuloy po nating simulan ng mas mahusay, mas mainam. Ang taong year 2025, gaya po ng mensahe ito mga kapatid, huwag mong hayaan na mahadlangan ka. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng anumang bagay sa iyong buhay para hindi mo mauna ang Diyos sa iyong buhay sa buong taon ng year 2025. Maraming po pwedeng gawin ng kaaway, si Satan, para hadlangan ka, para ilayo ka sa pagsunod sa pagmamahal sa Diyos. But I tell you kapatid, kailangan mo ng isang matindi na paninindigan na lagi mong sasabihin sa iyong sarili, uunahin ko ang Panginoon. Ipaprioritize ko ang Panginoon. Hindi ako mahahadlangan. Hindi ako mapipigil. Uumpisahan ko
sa taong year 2025 at tatapusin ko ang taong ito na ang Diyos ang laging inuuna na iibigin at mamahalin. Kapatid, kapag inuna mong ibigin at mahalin ng Panginoon, hindi ka magsisisi. Sa Diyos may forever. Sa Diyos mayroong tunay na reward na pwede tayong tanggapin mula sa Kanya na ipinangako Niya. Kapatid, sa taong ito hanggang matapos ang taong year 2025, let's read God's Word first. Patuloy mong unahin, kasabikan, kauhawan, pakinggan, pagbulay-bulayin, basahin ang Bible. Sapagkat sa pamamagitan ng taus-pusong pagbabasa, pagninilay-nilay, paikinig ng Kanyang salita, dito mo matatagpuan ang katotohanan. Dito mo mararanasan ang gabay at patnubay. Dito mo mararanasan ang maginhawang buhay at tagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Hallelujah. And then last, seek first that God will reign over you. Unahin mong hanapin, kapatid, pagsumakitan ng higit sa lahat na pagharian ka ng Diyos. Mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. And I tell you, kapatid, gaya ng pangako ng Panginoon, all your needs shall be added unto us. Idaragdag ng Diyos lahat ng pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan natin, at Diyos ang magpo-provide sapagkat pangako yan ng ating Panginoon. Everybody raise your hands and close your eyes. Panginoong Jesus, Lord, salamat. ang buhay kong ito. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat, O God. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong mensahe. Panginoon, Patuloy niyo po kami, Lord, na pangunahan. Patuloy niyo po kami, Lord, na samahan, O God. Piling ko po't dalangin, Father God, makapagsimula kami, matapos namin ang taong ito ng year 2025 ng mas mainam, mas mahusay, at nakalulugod sa inyong harapan. buhay ko'y sa'yo. Nais po namin, O God, na kayo ang aming unang ibigin. Nais namin, Panginoon, na ang inyong salita, Lord, ang patuloy po namin, O God, Lord, pagbubulay-bulayin, O God, sa araw-araw, kasasabikan, kauuhawan, pakiligan, pag-aaralan, Panginoon. Panginoong Jesus, And then, Lord, ang buhay ko'y sa'yo. nais namin unang hanapin na pagharian niyo kami. Kayo ang manguna sa amin, O God. Kayo ang masunod sa amin. Kayo ang patuloy pong maparangalan, mapapurihan, mag-glorify sa aming mga buhay. At naniniwala kami na kailan Diyos amang banal, kayo po yung Diyos na nangako, Panginoon, O God, na kapag kayo po yung aming inuuna, pinagsumakitan po namin, O God, na kayo hanapin kami inyong pagharian at nasunod po namin ang inyong kalooban. Kayo po ang nangako, Panginoon, O God, na lahat ng aming pangangailangan ay kayo po ang magpo-provide. Kayo po ang patuloy pong gagalaw at kikilos sa aming mga buhay. Ialay sa'yo, Diyos. Salamat, Lord. Salamat. Maraming salamat, Father God. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon. Oh, glory. Praise God. Praise Jesus. Oh, hallelujah. We worship you. We honor you. We glorify your name, O God. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. We adore you. Hallelujah. Oh, glory. Praise God. Panginoong Jesus, Yes, O God. buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Yes, Lord. Pinupuri po namin. Panginoong Jesus, We worship you. sa habang We praise you.
Panginoon, ako ay sasamba. Yeso ka. Ako'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Yes, Lord, gaya ng awit, purihin ka, Panginoon. Habang panahon kami sasamba, kami maglilingkod, kami magpaparangal, kami susunod. Salamat, Lord, Panginoon. Salamat. Father God, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, puspusin niyo po ang aking mga kapatid ng inyong Espiritu. Touch each and every one of us, Father God, by the power of your Spirit, Lord God. At patuloy po, Lord, sa umaga pong ito, salamat. Salamat sapagkat muli kayo po'y aming naparangalan, napapurihan, nasunod sa aming mga buhay. Piling ko po't dalangin, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito sa bawat isang may mga pinagdadaanan. Anumang negative situation, dalangin ko po, Father God, na patuloy kayong gumalaw at kumilos sa buhay nila. Sa bawat isang source of income ng bawat isang kapatid, Lord, blow your blessing, blow your favors, blow your provision sa buhay ng bawat isang mga kapatid. And Lord, your guidance and protection, O God, Lord, ay maranasan ng bawat isa. Lord, i-bind niyo po kami, Lord, ng one spirit. Spirit of love, spirit of understanding, spirit of humility, spirit of faithfulness, spirit of generosity, O God, ay patuloy pong maranasan, Lord, ng pamilyang ito, Lord God. Then Jesus Christ, the freedom and highly favored church, O God. Salamat, Lord. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoon Jesus. Everybody shout, Amen.